Sa punto pong ito ay makakapanayam ng ating kasamang si Emil Carrion, ang isang representative ng DSWD. Magandang umaga, Emil. Magandang umaga, Vivian, at sa pagpapatuloy ng ating balitaan, narito mismo ang ating OIC for Special Project Section ng DSWD NCR na si Mr. Arnel Bautista. Sir, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa balitaan at na-understand, meron po kayong mga proyekto para sa ating mga street children, lalo na ngayong papalapit ang Pasko at papalapit na po itong Christmas season. Nandito rin po ang ating kasamang si Audrey. Sige po, sir. Magandang umaga po, sir. Meron pong ginawa ang DSWD na comprehensive program for street children, street families, and indigenous people. Ito po ay throughout the year pong ini-implement, kasama yung pagpasok nila sa eskwelahan, pati po yung kabuhayan ng bawat pamilya po. Pero particular po sa December, itong incoming Christmas season natin, obserbahan po kasi ng DSWD na sa mga panahong ito, lumalaki at dumadami yung mga bata na nagpupunta sa kalsada. Dahil nagbibigay sa lansangan. So, ina-anticipate po ng DSWD na tuwing taon ay meron tayong ginagawa kasama ang mga lokal na pamahalaan, ang barangay at mga non-government organizations para ma-prevent sila. Meron tayong annual Paskuhan activity for the street children. Ino-organize po natin ito sa bawat barangay para yung mga bata po, instead na nasa kalsada, at least sa loob ng barangay, hindi na po sila lalabas. At may mga kasamahan po tayong sa Mabadyaw. Na palagi yan, ano? Palagi. Dumadami yan, ano yes, po? Sir. Meron silang mga transient area dito sa Metro Manila na minomonitor po ng DSWD. At although hindi nila sineselebrate ang Christmas, pero meron pong activity ang DSWD sa kanila, yung ating tawag na Igal-Igal po. Isang activity po ito para sa mga Sama Badyaw na para hindi po sila maglimos sa lansangan po. Hindi po tumitigil yan, nagkukulit eh. Talagang kakalabitin ka, kakatukin ka. Ano po ang instructions ng DSWD? Yes, sir. Ang panawagan po ng DSWD, actually, meron kaming advocacy, yung bawal maglimos at magpalimos. Ito po ay ayon sa ating batas na PD 63. Ini-encourage po kasi namin na ang bawat isa, instead na magbigay ng konting barya sa lansangan, ay direkta na maibigay po yung kanilang gustong itulong doon sa mga lugar kung saan po natutukoy na nanggagaling yung ating mga bata at mga ilang kababayan na naglilimos. Tukoy po ng DSWD yung mga inuuwian ng mga bata dito sa Metro Manila. So, maaari po tayong makipag-ugnayan sa DSWD or sa mga lokal na pamahalaan po kung saan may nakikita po tayong mga bata sa lansangan. Ang inyo pong mensahe sa ating mga kabalitaan? Sa DSWD po, bilang pong bahagi po ng aming advocacy, hindi po magagawa ng isang ahensya o ng ating pamahalaan lamang ang pagtugon sa mga bata sa lansangan, kundi ito yung sama-samang pagbibigay ng concern natin doon sa mga bata sa lansangan. So, maaari po natin silang subaybayan at kung maaari, igabayan na huwag manatili po sa lansangan. At kung ano man ang pwede nating ibigay na suporta sa bawat pamilya ng batang nasa kalsada, yun po ang mas magandang tulong na may bibigay po sa pagbibigay limos sa lansangan. Okay, maraming salamat po. At yan po si OIC Arnel Bautista ng Special Project Section ng DSWD OIC.